Muling bumaba si Adrian sa parking lot para kunin ang mga biniling pagkain at Attorney Elmer para makakain na sila ni Sofia. Gutom na rin kasi siya. Ngayon niya lang naalala na hindi pa siya nag-aalmusal at tanghalian. Dahil sa pag-aalala sa kanyang asawa, Elmer, pagtawag niya sa kanyang matalik na kaibigan. Pare, ito na ang mga pagkain. Papiliin mo na lang na gusto mong ulam sa Sofia. May binili din akong mga prutas para healthy ang baby girl ninyo. Nakangiting sabi ni attorney. Maraming salamat, Elmer. Maasahan ka talaga. Pakidalang iba kila Ellen at Sander. Pakisamahan mo rin muna sila. Saad ni Adrian kay attorney at agad na ring umalis ang abogado. Si Adrian naman umakit na muli sa kwarto ni Sofia. Tulog pa rin ang kanyang misis. Tingin niya, ngayon lang naging payapa ang pagtulog nito kaya ang ginawa niya, sinalang muna niyang pagkain sa microwave para initin ang mga ito. Naghiwa din siya ng mga prutas para kung sakaling wala itong ganang kumain, ay ang prutas ang ipipilit niyang ipakain sa asawa. Nang matapos na siya sa kanyang paghahanda ng pagkain, nilapitan niya na si Sofia. Ginising na niya ito. Mahal ko, gising ka na muna para makakain ka na. Malambing na sabi ni Adrian. Gusto ko lang munang matulog, love. Ngayon lang ulit ako nakatulog ng payapat mahimbing. Paglalambing na sabi ni Sofia. Love, sobrang gutom na ako at gusto kitang kasabay sa hapunan. Huwag ka mag-alala, mamaya tabi tayo sa pagtulog. Malambing din na sagot ni Adrian sa kanyang asawa at inalalayan na itong bumangon sa kama. Okay, sige, pero konti lang. Prutas na lang kakainin ko ng marami. Kailangan ko nang magbawas ng mga carbohydrates para di ako mahirapan mga anak. Sige, Sofia, ikaw masusunod. Tara na, nainit ko na mga ulam. Pag-aaya ni Adrian sa kanyang asawa. Kumain sila ng sabay at nilalambing ni Adrian sa Sofia. Naninibago talaga ako, Adrian, kasi alam mo, talagang tinatak ko na sa isipan kong wala ka na at di ka na babalik pa sa amin. Naiiyak na naman na sabi ni Sofia. Niyakap na lamang niya to na mahigpit. Kahit anong mangyari, babalik at babalik ako sa piling mo, Sofia. Bulong niya sa asawa at hinagka ng noon ito. Salamat naman kung ganon kasi kinakaya ko lang na maging malakas ako pero ikaw ang kahinaan ko, Adrian. Saad ni Sofia at yumakap na mahigpit sa kanyang asawa. Nandito lang ako, mahal ko. Baka kalimutan kong lahat pero hinding-hindi ang pagmamahal ko sa'yo. Malambing na sagot ni Adrian. Napangiti na lamang ng matamis si Sofia. Mahal pa rin siya ng Diyos dahil binalik sa kanyang asawa niya. Hinihiling na lamang niyang matapos ng problema nito sa kanilang kumpanya. Gusto mo ba magpahangin muna tayo sa labas para kahit papano makalanghap ka ng sariwang hangin? Aya ni Adrian. Oo, sige mahal ko. Magkahawak sila ng kamay nang lumabas muna sa balcony ng kwarto ni Sofia para makalanghap ng sariwang hangin. Mula sa likod, niyakap ni Adrian ang mahigpit sa Sofia. Hinaplos din niya ang malaking tiyan nito at hinalikan ng pisngi nito. Sobrang namiss kita, Sofia. I love you, bulong ni Adrian. Mas namiss kita, Adrian. I love you too, sagot ni Sofia. Pinaharap ni Adrian si Sofia sa kanya at tinagka ng malambot na labi nito. Kapwa nila namiss ang isa't isa. Matapos ang matamis na halik, yumakap si Sofia sa kanya. Wait, naiipit ang baby natin? Wika ni Adrian. Oo nga pala, sasandal ko na lang ulo ko sa balikat mo, love. Saad ni Sofia at ganon ang kanyang ginawa. Ang ganda ng mga bituin, mahal ko. Kasing ganda ng mga mata mong maningning kapag nakangiti. Paglalambing na sabi ni Adrian. Isa yan sa pinaka-namiss ko sa'yo, ang pagiging bolero mo sa akin. Birong sabi ni Sofia. Hindi yun biro, mahal ko. Totoo na kasing ganda mong bituin, lalo na yung mga mata mong maningning. Sagot ni Adrian. Nanatili muna sila sa ganong posisyon at nakatanaw sa kalangitan na maraming bituin. Sobrang sarap ng kanilang pakiramdam na payapa at tahimik ang mundo nila. Mahal ko, pasok na tayo. Mahamog na, tinaantok na rin ako. Pag-aaya ni Sofia. Okay, sige, baka sipunin ka rin. Pagsang-ayon na sagot ni Adrian at pumasok na sila sa silid ng asawa. Paano ka? Saan ka matutulog, Adrian? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Dito na lang sa sofa o kaya dito sa bangko. Huwag mo ko intindihin, kaya ko ng sarili ko. Natatawang sagot ni Adrian sa kanyang asawa. Hindi ka naman kasi sanay na matulog kung saan eh. Pag-aalala pa rin, nasabi ni Sofia. Okay lang ako, mahal ko. Hindi rin ako matutulog ng mahimbing kasi babantayin ko kayo ni baby. Pagkukumbinse, nasabi ni Adrian sa asawa.
'Di ba, sabi mo kanina, tatabihan mo ko. Kesa naman tayong dalawa dito sa kama at patagilid naman akong matutulog dahil nahihirapan na ako matulog ng nakaharap. Malambing na sabi ni Sofia. Sige, tabi na lamang tayo. Malaki naman ang kama eh. Namiss din rin kitang katabi sa pagtulog. Nakangiting saad ni Adrian at inayos na ang kama para sila'y makatulog na dahil masama pa sa buntis ang pagpapuyat. Maagang nagising kinabukasan si Adrian para ayusin ang mga gamit ni Sofia para handa na sila sa pagdating nila Elmer. Madi-discharge na ang kanyang asawa dahil naubos na ang swero nito. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Hinayaan niya lang muna to. Siya naman ay bumaba muna para makabili ng kape sa kantin. Habang nakatambay muna siya sa kantin ay tumawag si Elmer. Pare, good morning. Kamusta? Pupunta na ba ako dyan? Sasama sina Elena at Xander para sunduin kayo ni Sofia. Saad ni attorney sa kabilang linya. Sige pare, maghintay kami sa parking lot. Sagot ni Adrian kay Elmer. Paalis na kami dito, magready na kayo pare. Umakit nang muli si Adrian sa silid ng asawa para gisingin na rin ito. Pagpasok niya sa silid, gising na pala ito at nakabihis na rin. Akala ko iniwan mo na naman ako. Malungkot na sabi ni Sofia. Ano ba yung sinasabi mo? Bumaba lang ako para bumili ng kape, mahal ko. Sagot ni Adrian at niyakap ng mahigpit ang asawa. Hinagkan niya rin to sa noo. Uuwi na ba tayo, Adrian? Seryosong tanong ni Sofia sa asawa. Oo. Susunduin tayo ni Elmer. Magstay muna ako sa bahay natin ng 3 days. Bago ko bumalik ulit ng Maynila, bulong ni Adrian. Talaga? Hindi ka ba hahanapin ni Cassandra? Pag-aalalang tanong ni Sofia. Hindi, huwag muna natin siyang isipin. Tayo at ang mga anak natin ang mahalaga, sagot ni Adrian. Sige Adrian, susulitin ko muna ang mga araw na kasama ka namin. May bahagyang ngiti sa labi ni Sofia. Kinuha na ni Adrian ang mga gamit ng kanyang asawa at inalalay na rin to papunta sa parking lot para doon na hintayin sila Elmer. Magkahawak ang kanilang kamay habang naghihintay ng kanilang sundo. Pagkatapos ng 30 minutos ay dumating na sila Attorney Elmer. Mama Sofia! Malakas na sigaw ni Xander. Anak, I miss you! Excited na sabi ni Sofia at niyakap ang kanyang anak. Mama, kamusta ka po? At si Baby Summer? Nag-aaralang tanong ni Xander at yumakap sa kanyang ina. Okay na kami anak. Magaling na si Mama. Nakangiting sabi ni Sofia sa kanyang panganay. Beshi, mabutit okay lang kayo ng ating munting prinsesa. Masaya din na sigaw ng kanyang best friend na si Elena. Oo Beshi, ayos ang aming kalagayan. Pinakabalang tayo ng prinsesa natin. Masayang sagot ni Sofia at matalik na kaibigan at niyakap niya rin ito ng mahigpit. Na-excite lang yan si Summer dahil narinig niyang boses ng kanyang daddy Adrian. Pabirong sabi ni Elena. Tama ka dyan, sweetheart. Yan na din yata ang sinasabi nilang lukso ng dugo. Nakangising saad ni Attorney Elmer. Nanlaki naman ng mata ni Elena dahil mukhang mabubuko sila ni Adrian at ng kanyang best friend na si Sofia. Napatulala din si Attorney sa nasambit at nanlaki din ng mga mata. Ano ulit tawag mo kay Elena, pare? Mapanuksong tanong ni Adrian sa matalik na kaibigan. Oo nga, tama ba yung narinig namin? Ah, Elena, Beshi? Sweetheart ba ang tawag sa'yo ni Ate Elmer? Nakataas ang kilay na tanong ni Sofia sa kanyang best friend. Pag-usapan na lang natin ang pagdating sa bahay. Hindi naman na siguro kailangan pang ikwento lahat. Napagdaanan nyo rin naman to. Defensive na sagot ni attorney. Oo nga, Beshi. Sasabihin ko naman sa'yo, wala lang talagang oras. Sorry, Besh. Nakangiting sagot din ni Elena at namumula pa ang dalawang pisngi. Okay, sige. Hindi naman na kayo mga bata. Alam nyo na yung mga ginagawa ninyo, so let's go? Kampanteng sabi ni Adrian at inalalay na sa pagpasok sa kotse ang kanyang mag-ina. Tumabi rin sa kanyang asawa na si Sofia. Si Elena na lamang ang pinaupo niya sa harapan katabi ni Attorney Elmer. Nagsalubong naman ang tingin ni na Sofia at Elena. Nagtawanan sila dahil sobrang kilig ni Elena. Alam niya na masaya ito sa relasyon nila ni Attorney Elmer. Huminto na lang tayo sa isang restaurant para mag-almusal. Pag-aaya ni Adrian sa mga kasama. Sige pare, Baby Xander, what do you want? Pagsagot ni Attorney Elmer at tinanong naman si Xander. I want fried chicken, Tito Ninong Elmer. Masayang sigaw ni Xander. Mukhang na-briefing nyo ng anak ko ha.
Natatawang sabi ni Adrian. Oo nga, mahal ko. Mukhang mas una pang nalaman ni Xander kaysa sa akin na best friend. Natatawa rin saan ni Sofia. Ay sus, nagtampo pang beshi ko eh. Pabirong sabi ni Elena. Nagtawanan na lamang sila sa loob ng sasakyan. May nakita silang fast food chain. Huminto muna sila para makapag-almusal. Nag-almusal na sila at pagkatapos, agad na ring umuwi para makapagpahinga si Sofia. Beshi, tara. Samahan na kita sa kwarto at magkukwento na ako sa'yo. Nakangiting saad ni Elena. Oo ba? Kala ko, kakalimutan mo na eh. Natatawang sabi ni Sofia. Okay, sige na. Umakit na muna kayo sa taas. Kami nang bahala kay Xander. Mahal ko, magpahinga ka ha. Natatawa ring sabi ni Adrian. Okay, mahal ko. Sagot ni Sofia at sabay na silang umakyat sa kwarto nila Sofia. At gigisahin ko rin tong best friend ko kasi naglihim din sa akin. Pabirong sabi ni Adrian at natatawa na lang din si Attorney Elmer. Ang mahalaga, wala akong balak saktan sa Elena at seryoso ko sa kanya. Nakangiti at seryosong sagot ni Attorney Elmer. Alam ko naman yon, Elmer. At mas panatag na ako ngayon na may mag-aalaga na sa beshi ko, no? Masayang sabi ni Sofia kay Attorney Elmer. Salamat, Sofia. Pangako, iingatan at mamahalin ko siya, tulad ng pagmamahal at pag-aalaga sa iyo ni Adrian. Natutuwang sagot ni Attorney. Thank you din. Kinikilig na sabi ni Sofia at gumiti. Salamat, Beshi, sa pagsuporta mo sa amin. Saad din ni Elena. Masaya ako para sa iyo, pare. Wika ni Adrian at inakbayan si Attorney Elmer. Salamat, pare. Idol kita eh. Pabirong sagot naman ni Attorney Elmer sa matalik na kaibigan at nagtawanan na lamang sila. Dapat nating i-celebrate yan, pare. Saad ni Adrian. Sure, pare. Sige, bibili ako ng beer. Ikaw na muna magbantay kay Xander. Pagsang-ayon ni Attorney Elmer at umalis muna para bumili ng beer. Nagkasundo ang dalawang matalik na magkaibigan na sina Elmer at Adrian. Magiinom sila ng beer kaya't nagpunta na muna sila sa grocery habang tulog sina Sofia at Elena. Namili na rin sila ng mga stock ng pang-isang linggo. Magluluto din sila ng panghapunan nila pagka-uwi. Pare, ikaw na ang magluto ah. Hindi ko kasi alam ang gusto ni na Sofia at Elena, tanong ni Attorney Elmer. Okay, sige pare. Ako na ang bahala. Mag-aadobo lang ako ng baboy at chicken afritada. Saad ni Adrian at tinapos na nila ang kanilang pinamili para makauwi na kaagad. Pagkarating nila ay agad inihanda ni Adrian ang mga reklamo sa kanyang lulutuin at maging mga kagamitan. Hinugasan na rin niya ang mga karne at gulay. Tinulungan siya ni Attorney Elmer sa paghihiwa ng mga ricado. Nagmana ka talaga kay tita. Magaling at masarap magluto. Bilib na sabi ni Attorney Elmer. Mabutit mahilig ako nun manood habang nagluluto si mommy. Kaya natuto ako magluto ng paborito kong potahe. Masayang sabi ni Adrian. Nakakaingit ka nga eh. Tulog pa rin kaya yung mga prinsesa natin? Tanong ni Attorney Elmer. Hayaan na muna natin silang makapagpahinga. Pagsilbihan muna natin sila na parang mga Disney princess. Natatawang saan ni Adrian sa kanyang matalik na kaibigan. Tama. Sa dami ng pinagdaanan ni Sofia, ngayon pa lang nakatulog ng mahimbing. Kaya sana matapos ng problema mo sa kumpanya ninyo, parang pamilya mo naman ang asikasuhin mo. Seryosong sabi ni Attorney Elmer at madiin nang tumitig kay Adrian. Yun naman talaga ang gagawin ko eh. Napapagod na rin ako sa gantong sitwasyon. Malungkot na sagot ni Adrian. Ako na mag-iwan ito pare. Pag-iiba ng topic ni Attorney Elmer. Nagtulungan silang magluto ng kanilang hapunan. At naghahay na rin sila para pagising na Sofia at Elena ay kakain na lamang. Naunang nagising si Elena at bumaba na ang dalaga para magtungo sa opisina. Alam niyang pagod at hindi ba maganda ang pakiramdam ni Sofia kaya siya na muna magluluto. Pero pagkababa niya sa kusina ay nakain na ang lahat sa lamesa at sila na lang hinihintay para makakain na sila. Nagising na rin si Sofia kaya agad na rin siyang bumaba sa kanilang kusina para makapagluto dahil gabi niya. Napasarap ang kanyang tulog. Laking gulat niya nang pagpasok sa kanilang komedor, nakahain na ang lahat ng pagkain na kanilang hapunan at masarap ang mga pagkain na nasa lamesa. Natakam tuloy siyang kumain na kaagad. Ngayon na lang siya ulit ganadong kumain dahil nandito nang muli ang kanyang asawa. Mahal ko, tara, kain na tayo.
Nakangiting sabi ni Adrian. Oo nga, nagugutom na ako bigla. May fiesta ba at ang daming nakain sa lamesa? Natatawang tanong ni Sofia. Simpleng salo-salo lamang, mahal ko. Sagot ni Adrian sa kanya. Hay, baka masanay naman ako nito at hanap-hanapin ko na ang luto mo. Pabirong sabi naman ni Sofia. Let's eat na. Dito ka sa tabi ko, Xander anak. Halika na. Susubuan kayo ni Mama Sofia. Malambing na pag-aaya ni Adrian at inalalayan si Sofia sa pag-upo. Siya rin na naglagay ng mga pagkain sa plato ni na Sofia at Xander. Daddy, gusto ko po ng adobong baboy. Malambing na sabi ni Xander at iniabot ang kanyang plato sa Daddy Adrian niya. Sure baby, mana ka talaga sa akin eh, favorite ang adobong baboy. Natutuyang sabi ni Adrian sa kanyang anak. Favorite niya talaga ang adobo, kahit paabuti ng 1 linggo hindi siya nagsasawa. Nakangiting saad ni Sofia. Oo, naalala ko nung baby pa si Xander, ayaw niya ng lugaw o Cerelac. Pero nung sinubuan natin siya ng kanin na may adobo, sarap na sarap. Natatawang kwento ni Elena. Nagtawanan naman silang lahat at si Xander walang pakialam at kumain na lamang. Tara, kain na tayo, wika ni Attorney Elmer. Ganado silang kumain at si Sofia malambing na sinusubuan ni Adrian. Nilalambing siya nito habang sila ay naghahapunan. Ganon din ang dalawang magkasintahan na sina Attorney Elmer at Elena. Nang matapos na silang kumain ay sa sala sila nagpalipas ng oras. Nagpaalam naman sila Adrian at Attorney Elmer. Mahal ko, magiinom lang kami ng konti ni Elmer, beer lang naman. Malambing na paalam ni Adrian sa kanyang asawa. Honey, 2 beer lang. Malambing din na paalam ni Attorney Elmer. Go, di naman kita pagbabawalan eh, basta wag ka lang magpapakalasing. Pabirong sabi ni Elena. Oo naman, ako bahalang mag-video pag sumusuka ka na. Pabirong sabi ni Sofia. Wag naman, bes, birong sagot ni Elena. Pinagbuksan isang beer in can ni Attorney Elmer si Elena. Si Adrian ay nagbukas din ng para sa kanya. Tumabi si Adrian sa kanyang asawa at niyayakap niya ito paminsan-minsan. Masaya silang nagkwentuhan habang umiinom ng beer. Nakontento naman si Sofia, naggatas munang iniinom. Aray, sumipa na naman, ang sakit. Napaigik na sabi ni Sofia dahil sa sumipa na ang kanyang baby at malakas ang pagsipa nito. Baby, stop na, huwag mo nang sipain si mommy. Malambing na sabi ni Adrian habang hinahaplos ang tiyan ng asawa. Lalo naman siyang natuwa ng parang may alon sa tiyan nito. Ang cute naman ng baby na yan. Excited na talaga ako nung makita ka, baby girl namin. Malambing din na sabi ni Elena at lumapit kay Sofia at tilapit niya ang kanyang tenga sa tiyan nito para marinig ang heartbeat ni baby Summer. Parang gusto ko na rin ng baby. Naiinggit ako sa'yo, pare. I-enjoy niyo muna na kayo lang dalawa, wika ni Adrian. Sa bagay, tama ka. Mga anak mo muna ang baby namin, natatawang biro ni Attorney Elmer. Masaya ako na marinig yan, pare, at maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa mga anak ko. Masayang sabi ni Adrian. Tingnan mo, parang alon yung tiyan ni Beshi. Naunawaan siguro ng baby na pinag-uusapan natin sila. Nasisiyahan na sabi ni Elena. Oo nga, nakakatuwang pagmasdan. Sang-ayon naman ni Attorney Elmer. Inaantok na ako, mauna na ako matulog sa inyo. Pagpapaalam sa kanila ni Sofia. Tara, sabay na tayong umakyat. Inaantok na rin ako, mahal ko. Wika naman ni Adrian. Sleep well, dito na muna kami ni Elena. Saad ni Attorney Elmer nang umiti pa sa mag-asawa. Good night, Beshi. Sweet dreams. Wika naman ni Elena. Good night sa'yo and enjoy. Saad naman din ni Adrian. Good night and sweet dreams sa inyong dalawa. Nakangiting sabi ni Sofia. Inalalayan ni Adrian ang kanyang misis papunta sa kanilang silid. Pagpasok nila sa loob ay laking gulat nila na natutulog na doon ang kanilang panganay. Mahimbing na itong natutulog. Kami na lang tabi ng mahal ko. Nakangiting sabi ni Adrian. Okay, sige, mahal ko. Natatawang sagot ni Sofia. Nang makigana sila, niyakap na mahigpit ni Adrian ang kanyang asawa. Hinagkan niyang pisngi nito at tinaplos ang malaki nitong tiyan. Good night, mahal ko. I love you. Marambing na sabi ni Adrian. I love you too, Adrian, sagot ni Sofia.
Magtuloy-tuloy na kaya ang magandang samahan ni Adrian at Sofia? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po!